Magandang gabi po sa bawat isa. It's Friday, it's April 1. At tayo po'y muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Alam po natin na napakainit po ng panahon, pero minsan umaambon, umuulan. Pero nandiyan ka pa rin na iniingatan at nagpro-provide ang Panginoon sa ating pangangailangan. Salamat po. At wala po kayong sawa na sumama sa akin na mag-aral ng salita po ng Panginoon. Sige po. Kung meron po kayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa libro ng Mateo, talatang 25, kabanata 1 hanggang 6. Matthew chapter 25 from verse 1 after verse 6. At that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. That's verse 6. At midnight, they rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Ang magbanal salamat sa oras na ito, sa banal na oras na ito, na kahit napakainit, kahit marami po kaming ginagawa, maraming kailangan tapusin, ay nandiyan ka lagi, kasama namin, nag-iingat, nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Muli ay hinihingi po namin sa iyong banal na Espiritu na sumaamin ngayong gabi sa aming pagbubulay, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Naway ito'y maintindihan namin at ipamuhay, Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. The Lord bless. Andito po ang ating Panginoon, lagi pong nagpapalakas sa atin. Amen. Our topic for this evening, ngayong pong Biyernes, ngayong April 1, is entitled, "The Door Was Shut." Ang pintuan ay isinara. So, mamaya-maya ay maintindihan natin kung anong pintuan yon na isinara. Now again, ang Panginoong Hesukristo ay nagkwento muli ng talinghaga, ng parable, at muli ay hinambing niya po ito sa kaharian ng langit. So lahat po, halos ilang araw na tayo nagla-livestream, nag-aaral ng salita po ng Panginoon. Madalas, ang parable ay tungkol sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. At sabi niya dito sa verse 1, ang kaharian ng langit ay katulad ng 10 birhen, 10 babae, na kumuha ng lampara nila upang hintayin ang bridegroom. No? Ang inihintay lagi ay kabaliktaran to. Ako po'y nagkakasal at ang madalas pong ma-late ay yung bride, yung babae. At wala pa yata akong nakasal, no, na naging on time. Laging may 30 minutes, minsan may 1 hour pa, may 2 hours pa. Dahil sasabihin na iisa lang daw ang nagme-makeup, kaya lahat ng abay, pati ng bride, na late. So maraming rason, laging nalilate. Pero dito, kakaiba. Ang hinihintay sa kasalan ay yung bridegroom. Sino po ba ang bridegroom? Yung lalaki. Yung bride ng babae. So hinihintay po nila, meron silang lampara. Inabot na ng gabi. At sabi dito, yung 10 na to, yung 10 babaeng ito ay hinati po, 5 foolish, 5 mangmang, at 5 matalino. So sabi po dito, yung foolish ones, may lampara nga, pero walang mga langis. Okay? So, may daladalang lampara, pero walang mga langis. Pero ng mga matalino, may lampara, pero may mga langis. Okay? So, kahit ano pong ganda yata ng kotse, kahit sports car pala yan, kung wala naman yung gasolina, ay wala yung mararating. Walang gasolina eh. No? Now, talagang mga mangmang, may lampara, walang langis. Pero nung 5 matalino, may lampara,
may langis na nakaready. Now, sabi po dito sa verse 5, the bridegroom was a long time in coming. So, napakatagal ng dating ng bridegroom, ng lalaki. At karamihan sa 10 sa kanila, ng 5 mangmang at 5 matalino, they become drowsy, napagod sila, at inantok. At sabi dito, they fall asleep. Nakatulog po sila sa kahihintay. No, talagang ang tagal siguro ng bridegroom. Marami pang inasikaso. Now, in verse 6, sabi po dito, at midnight, pagdating ng hating gabi, may sumigaw, here's the bridegroom. Ito na ang bridegroom. Ito na nung lalaking ikakasal. Come out to meet him. Lumabas na kayo para salubungin siya. So in verse 7, yung 10 babae na 5 mangmang at 5 matalino nagising at inayos na ng lampara nila. Now sa verse 8, napansin ng mga foolish, ng mga 5 mangmang, naku, may lampara nga kami, pero walang mga langis. Hindi kami tatagal at mauubos tong langis naming daladala at mawawalan kami ng ilaw. Kaya sabi nila doon sa 5 matalino, bigyan naman niyo kami ng oil, ng langis, para ang aming mga lampara ay sumindi. Now in verse 9, yung 5 matalino, sabi, no, they replied, there may not be enough for both us and you. Kung bibigyan namin kayo, pareho tayong mauubusan. Kaya ang suggestion nila, dun sa mga mangmang, bumili lang kayo sa sari-sari store, bumili lang kayo sa grocery, bumili lang kayo sa palengke, para yung oil na gusto nyo ay mabili nyo. Kasi kung bibigyan namin kayo, pareho lang tayo mauubusan. So, hindi po to pagmamaramot, no? Ito po ay talino ng 5 matalinong ito, na ang suggestion nila, bumili lang sila ng langis. So, ganun nga po ang ginawa ng 5 mangmang. Dala-dala nila ng lampara at bumili sila ng langis. Pero sabi sa verse 10, tingnan po niyo ang verse 10 niyo. But while they were on their way, habang sila bumibili, hinihintay nila ng bridegroom, habang bumibili po sila para bumili ng langis, dumating mismo nung pinakahihintay nila. Sino yon? Yung bridegroom. Now, sino po ang bridegroom? It is Jesus Christ. Yung bride, tayo po. Sabi po ng Bible, tayo ang ikakasal sa Panginoon. Mapapansin po nyo, lagi pong banquet. Whenever na sinasabi ng Panginoon ng Kingdom of Heaven, laging may kasamang banquet nung kasalan, nung reception. Kasi one day, lahat ng totoong Kristiyano, lahat ng totoong may mahal ang Diyos, may oras sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, sumunod sa Panginoon, lumakad na may kabanalan, ay igagather po ng Panginoon doon sa napakagandang banquet na ito. Sa lagi niyang sinasabi, katulad ng kaharian ng langit, laging may talinghaga, laging may istorya ang Panginoon. Yun po ay mangyayari. Hindi lang po to kwento ng Panginoon. Hindi lang po itong imbento niyang kwento. Kasi mangyayari at mangyayari itong great banquet na ito. Ikakasal po tayo sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ng bride of Christ kung tawagin. At ang bridegroom, ang lalaking bridegroom, ay ang ating Panginoon. Now, sabi nga, habang pabili yung 5 mangmang, eksaktong-eksakto, no? Natulog pa sila. Kung yung tinulog nila, dun sila bumili ng oil, hindi siguro sila na late. No? Bagamat ang Pilipino, laging late. No? Late tayo. Kunwari pa tayo. Busy, takbo-takbo, pero may bagal pa rin talaga. Kahit kausapin mo ng pinakamasipag dyan, may konting kabagalan pa rin. Kaya dito, mapapansin natin, timing na timing, nung habang bumibili sila po ng oil, dumating mismo yung hinihintay nilang bridegroom. So, iniisip ko po ito. Maraming mahal ang Diyos. Mahal ang ating Panginoong Jesus. Pero along the way, ng lamig, na nadala ng takbo ng mundo, naging busy at talagang wala ng panahon sa Panginoon, para bagang natangay ng takbo ng mundo.
Parang bumili ng langis katulad ng mga mangmang na ito. Masyadong nag-focus sa iba at nawala ang Panginoon sa kanilang buhay. Ito po nung timing na dumating nung bridegroom at sabi nga po, pumasok ng 5 matalino na may dalang lampara at may mga langis. Pumasok po sila sa banquet na ito. Now, yung topic natin, and the door was shut. Ang pintuan ay isinara. Doon sa banquet, isinara. Lagi ko pong sinasabi, April 1, 2022, ang langit po, ang pintuan ng langit, nakabukas pa. Sabihin mo sa katabi mo, nakabukas pa. Sino ka man, ikaw man ang pinakamasamang tao sa inyong lugar, nakapatay ka man, nakaloko ka man, ano man ang iyong ginawa, once na humingi ka ng tawad sa Panginoon, ang kanyang banal na dugo ay huhugasan ka at papapasukin ka sa banquet sa langit na ito. Alam po ba nyo, yung pintuan na yan, one day, ito, mark my word, isasara po ng Panginoon. Kasi po, right now, ang ating Panginoon, He is the God of love. Diyos siya ng pag-ibig. But one day, when we see Him, He will be the God of judge. Anong judge? Hukom. He will judge us according kung paano natin ginamit itong buhay na ito dito sa mundo. So, hindi reliyon ang i-question ng Panginoon. Yung pinahiram kong buhay sa iyo, paano mo ginamit? We have all our priority in life. Marami tayong priority, marami tayong gustong gawin, marami tayong deadline, marami tayong gusto i-accomplish. Itatanong yan sa iyo ng Panginoon. Ano ang ginawa mo sa buhay na ipinahiram ko? Now, bakit po isinara ang pinto? Ibig sabihin, itong 5 mangmang na babaeng ito'y hindi handa sa pagbabalik ng bridegroom. Naging abala sila sa maraming bagay. Now, ang matalino po palang anak ng Diyos, ang matalino po palang Kristiyano ay handang makita ang bridegroom. Busy ka siguro, no? May posisyon ka siguro. Marami ka sigurong assignment, marami ka sigurong ginagawa sa bahay. Marami ka po sigurong gagawin pa hanggang bukas, hanggang linggo, hanggang lunes. Ang dami-daming gagawin. Pero in spite of those things, prioridad mo pa rin ang Diyos. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Ikaw, yung kasama mo, yung katabi mo ngayon, tuwing Merkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, ay nakakasama ko po sa live stream. Bakit? Hindi po kay Pastor James po kayo nanonood, kundi gusto po nyo lalong matuto, lalong lumalim, at lalong sumunod sa Panginoon. Ako po'y galak na galak po doon. Dahil sinasabi po dito, and the door was shut. Kanino isasara ang mga pintuan? Sa mga taong hindi naging handa. Sa mga taong iba ang naging prioridad. Sa mga taong akala may alam sa Diyos, pero ang puso malayo sa Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, habang buhay pa tayo, habang may lakas pa tayo, kung talagang mahal natin ang Panginoon, He will be our priority. Kaya sabi po sa verse 12, dahil isinara na po nung pintuan ng banquet, sa verse 12, tingnan nyo, Matthew 25 verse 12. But he replied, kasi kumakatok po nung 5 mangmang eh. Truly, sabi po sa verse 11, later the others also came, yung mga mangmang. Lord, Lord, they said, open the door for us. Panginoon, Panginoon, buksan po nyo ang pintuan sa amin. The door was shut. Kumakatok po sila. Buksan ang pintuan. Pero ang sabi ng ating Panginoon in verse 12, but he replied, truly I tell you, I don't know you. Sakit na ho. Akala natin kilala tayo ng Panginoon. Akala natin nananalangin tayo. Akala natin nagbabasa tayo ng Bible. Akala natin sumusunod tayo. Pero once na makita tayo ng Panginoon at sabihin sa atin, excuse me, hindi ko kayo kilala. Napakasakit po yun. Sana ibang tao na magsabi sa atin na hindi tayo kilala. At wag na wag ang ating Panginoon.
na magsabi sa atin niyang, hindi ko kayo kilala. Ang kilala po ng Panginoon, yung mga may oras sa Kanya. Yung mga sumusunod, yung mga naniniwala sa Kanya. Yung may oras magbasa ng Biblia. Okay? Hindi lang po nakikinig, ha? Hindi lang sa live stream. No? Ikaw mismo. You have time personally. Na lumapit, aral, manalangin, lumakas, magpakumbaba, sumunod sa Panginoon. Dahil po, ayaw nating madinig na one day, pagkita natin sa Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya sabi niya sa verse 13, therefore, keep watch. Magbantay kayo because you do not know the day or the hour. Inulit-ulit sa ating mga last na pinag-aralan ng banquet. Yung the day, the hour, you do not know. Magbantay kayo. We do not know. Pero I'm telling you, ang babalikan ng Panginoon, bagamat may problema tayo, may mga pagsubok tayo sa pandemic na ito, ang daming problema. Ang babalikan ng Panginoon, not a weak Christian, yung tulala, yung gulong-gulo ang buhay, yung stress na stress, Ang babalikan ng Panginoon ng church, yung mga Kristiyano, yung mga anak na nagwawagi sa buhay nila. I'm telling you po, anytime sa ating pagsunod sa Panginoon, dadating at dadating an answered prayer. I still believe that anytime God will bless the Philippines. Mahirap nga, tataasan lahat. Pero naniniwala pa rin ako, anytime, makikita natin sa ating panahon kung paano i-bless ng Diyos ang bansa natin. Mark my word. I'm telling you, something will happen in our nation. Ako po'y naniniwala na anytime may gagawin at may gagawin ng Panginoon. Kung ang kanyang mga anak ay magpapatuloy na maging matapat, magpapatuloy na hindi lang gagawin ang kanilang mga routine sa buhay, hindi lang masyadong priority kung ano-ano, kundi maging priority talaga ang pag-ibig nila sa ating Panginoon. Mahirap po maiwanan. Lagi ko pong example when I was riding an LRT, mataas po yung hagdanan yon na kung sumasakay po kayo ng LRT, bago isara ang pinto, may gumagano po yun, nag-warning na malapit na siya magsara. So, kung medyo nasa hagdanan ka pa, nasa baba ka pa, paakit ka pa sa LRT, medyo mataas yun, bibilisan mo. So, nagmamadali po ako at para abutin yung LRT na bukas pa ang pinto, dahil nag-warning pa ng pinto. Inabol ko po, pero eksakto, ilang 2 to 3 step, bigla pong nagsara yung tren at umalis na po. Sabi ko, sayang. Pero sabi ko, meron namang kasunod na tren na parating, hintayin ko lang nyo. Now, alam po ba nyo, sa pagbabalik ng Panginoon, sa great banquet ng Panginoon, isa lang po ang tren. Isa lang po ang pintuan. At pag yun sinara, that's it. No more second chance. Ang second chance po ay ngayon, habang bukas pa ang langit. Pag yun sinara na, nako, I'm telling you, yun na po ang pinakakawawa na experience pag sinara na ang langit sa mga taong naiiwanan. Kaya sabi ko nga, maging matapat po tayo sa Panginoon. Lagi po may nakakakita o wala, maging totoo tayo sa Kanya. Dahil one day, you will see all God's blessing. Hindi po pagiging talo, panalo po tayo dahil sa ating Panginoon. Kaya ito pong ating pinag-aralan is just a warning for us na ang door ng langit, ang pintuan ng langit ay nakabukas. Pero one day, isasara po ito. You ask yourself, nakapasok kaya ako? Ako kaya nung
5 matalino na handa? O 5 mangmang na natangay ng takbo ng mundo, ng prioridad ng mundo? Ako kaya nang maiiwanan? Siguro yung mga dreams mo na lugar, mapupuntahan mo yan. Pero ang pinakapangarap po natin ay makupunta doon sa lugar na hinahanda ng Diyos para sa atin. Totoo po lahat itong pinag-aaralan natin. Isasara ang langit balang araw. Kaya kung mahal mo ang kaibigan mo, best friend mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, barkada mo, pero ayaw mo namang sharean sila tungkol sa kaligtasan, hindi po niyo sila mahal. Pag mahal mo sila, sharean mo ng salita ng Panginoon. Especially doon sa mga taong lagi mong nakakausap araw-araw. Trabaho, kaibigan mo, kabasketball mo, kasama mo sa kalaro sa cellphone, sa mga kung ano-ano. Kung hindi mo sila babagyan ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo sila mahal. Sapagkat ang pag-share po ng salita ng Diyos sa iyong kaibigan, sa iyong barkada, sa iyong kasama sa trabaho, dahil alam mong mahal mo sila at mahal sila ng Panginoon. Kaya habang bukas pa ang langit, napakalawak pa yung pintuan na bukas, sabihin natin may pag-asa ang buhay. Sapagkat one day, isasara po yan. Dapat makapasok po tayo katulad ng 5 matalino na handa sa pagbabalik ng bride. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa salita mo at paalala na ang aming desire dapat ay maging 5 matalinong ito. Na kahit anong mangyari sa buhay na ito ay nakafocus, naka-ready sa iyong pagbabalik. Patawarin mo kami kung kami naging 5 mangmang na naging abala sa mga bagay-bagay sa takbo ng mundong ito. Akala namin minsan ang pagiging Kristiyano ay tuwing linggo lamang o tuwing may live stream lamang. Patawarin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami sa aming mga ugali, sa aming pananalita, sa aming trato, sa aming kapwa, sa aming pakikisama, ay maluwalhati ka, Panginoon. Kung meron man kaming mga kahinaan, humihingi po kami ng kapatawaran. Ayaw po namin na nag-i-enjoy sa buhay na ito at balang araw ay masaraduhan lamang ng pintuan ng langit. Gusto namin habang nakikipaglabang kami sa spiritual na mananalo kami, ay makakasama rin kami sa great wedding banquet na hinahanda mo sa amin. I pray for these people who are listening in our live stream, Lord. Gawin mo kaming totoo. Gamat ang takbo talaga ng buhay ay hihilain at hihilain kami ng mga problema. Pero sabi mo nga, kasama ka namin. At kung kasama ka namin, wala kaming talo. Hindi kami kawawa, hindi kami talunan, hindi kami sakitin, hindi kami puro problema lamang araw-araw, kundi nagwawagi ang iyong mga anak. And I declare blessing to these people, Lord. Hawakan mo sila, saan man sila nandun, malayo man at malapit, hawakan mo ang aking mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kababayan na naniniwalang may gagawin at may gagawin ng Panginoon. There is always victory in your name, Lord. Salamat. Pagdating ng araw na yon, naniniwala po kami na makakasama kami sa wedding banquet na yon. Hindi kami masasara ng pintuan. Ayaw namin yun, Lord. Gusto namin makasama ka in eternal life na ibinibigay mo sa amin. Salamat, Amang Banal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabing Amen. Amen.
Salamat po. Lagi ka po nandyan para mag-aral ng salita po ng Panginoon. And my prayer is, hindi lang po natin mapakinggan at sa kabilang tengay lumabas na. Kundi mapakinggan ang salita ng Panginoon. At the same time, pumasok sa bibig, sa isipan, at i-share rin po natin sa ating mga kaibigan ang salita po ng Panginoon. Ito lang po ang pwede nyong gawin. Kung nabibless po kayo sa live stream na ito, i-share nyo sa inyong kaibigan, klase, kasama sa trabaho. Kung hindi ka makapag-share ng salita ng Panginoon, pwede mong gamitin itong live stream na ito sa kanila. I-share mo lang sa iyong profile, sa FB mo, sa mga kaibigan mo sa Messenger. Bato mo lamang yan. Copy link lamang po. Bato mo. Dahil naniniwala po ko, itong salita ng Diyos ay parang buto. Tinatanim natin sa mga tao. Hindi natin alam ang nangyayari, pero tutubo yan. At mabubuhay at mamumunga. Katulad mo, na step by step, dahan-dahan, lumalalim sa salita ng Panginoon. Sige po, you write any comment kung paano po nagiging pagpapala ang live stream na ito sa iyo. And you can also write your prayer request. Ano man yan, maliit o malaking prayer request, may mananalangin sa iyo after this live stream na ito. Kaya salamat. Again, I'm Pastor James Lagasca and you are watching the live stream of the Light of Life Foster Church. The Lord loves you and the Lord cares for you. Salamat po. Magandang gabi po. The Lord bless.